Noong 2024, masasabi natin na ang naging king ng mid-range level segment noon ay ang Poco F6 in terms of its performance. At halos digit sila mga kaparakoy ng Poco X6 Pro dahil sa specification and also presyo na meron to. At ngayong 2025 ay nilabas na nga ngayong araw mga kaparakoy ang Poco X7 Pro na may Dimensity 8400 Ultra chipset, naka 6,000 mAh of battery capacity, naka IP68 rating, may 1.5K resolution display, at meron na ring latest HyperOS version 2. Pero ang tanong, ito na nga ba or magbabalik na nga ba ang X series sa pagiging mid-range king ngayong 2025? At alamin na rin natin kung kinakailangan mo pa mag-upgrade sa phone na to or mas worth it ba siyang bilhin unlike sa ibang mga choices, and also ano yung pros and cons. Kaya kung interesado kayo, pag-usapan natin. Let's go! So skip na natin yung unboxing dito dahil may nagawa natin yung ASMR unboxing para dito at pag-usapan na agad natin kaparakoy yung mismong device. At ito na nga mga kaparakoy yung ating Poco X7 Pro X Ironman Edition. Usually nung gamit-gamit ko kaparakoy itong phone na to, nagustuhan ko yung kanyang design. To be honest, hindi ako fan ng Marvel or kaya ni Iron Man, but I like the concept. Gusto ko yung combination na ginamit nila sa color, which is the gold and also the red, which is yun nga, classic combination color ng suit niya, which is nakikita nyo naman. And na-appreciate at nagustuhan ko rin yung ginamit nila ng mecha design dito na medyo reflective, na kung saan kapag natatamaan siya ng liwanag, mas nagiging visible yung mismong design, na mas na-emphasize yung pagiging Iron Man team nito. Kitang-kita nyo naman. In-include na rin sa design nito yung ating Marvel Avengers logo. Hindi pwedeng mawala yan. And also yung Poco Limited Edition na word dito sa may upper right side niya. At sa middle part naman nito ay makikita natin dito kapare ko yung kanyang Iron Man emblem. As you can see, mukha talaga ni Iron Man. And to be honest, medyo nagbe-make sense yung pagkakalagay nila dito dahil kapag nilagay natin yung included case nito dito mga kapare ko, I don't know kung ako lang pero nakikita ko dito kapare ko yung representation ng armor, and then yung Iron Man emblem ay sure nagsisilbi yung representation ng heart reactor. I don't know kung ako na nakakapansin yan, but ganyan ko siya nakikita. And for me, nagustuhan ko yun kasi may meaning yung design, which is nice. Kaso nga lang, medyo na-sacrifice ko pare ko yung protection ng device natin dito sa case na to dahil nga open yung pinaka-back panel niya. At kung kayo yung tao na mahilig maglagay ng susi ninyo sa bulsa and also ng phone, for sure magkakaroon niya ng scratches kaya hindi ko advisable. So antay na lang kayo ng mga 3 weeks or 2 weeks, may mga i-release na rin na phone case para dito sa Poco X7 Pro. And syempre, pagdating sa software or interface kapare ko yung phone na to, naka-Iron Man concept pa rin. As you can see, yung team dito is yung suit mismo, which is the red and also gold team color. At kapansin-pansin din dito yung mga built-in application or mga system application natin na merong icon pack ng Iron Man team, and as you can see, ganyan sila at medyo cool siya tingnan. Pagdating naman sa build quality nito ay meron na tayo ditong plastic frame, plastic and vegan leather back, and glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, which is isa sa mga matitibay ng Corning Gorilla Glass protection currently. At ang maganda pa dito ay naka IP68 rating na po tayo, which is dust and water resistant. But kagaya lagi na sinasabi namin, wag nyo pong itatry itubog sa tubig. Water resistant lang po, hindi po waterproof. So kung mababasa man to ng kape or kaya maaambunan or mababasa ng tubig accidentally, pagpag lang ay okay na. Pero just I said, wag nyo pong gagayahin yung mga nagtutubog sa tubig dahil GG kayo dyan pag na-chambahan kayo. Anyway, move na tayo sa support niyan dahil ang sure ako na gusto nyo agad malaman sa phone na to is yung kanyang bagong chip, kung ano yung performance ito mismo. Kaya ngayon, hindi ko na ibibitinin at pag-usapan na agad natin yung kanyang gaming capability. Again, yung ginamit na chipset dito is Dimensity 8400 Ultra 4nm chipset yan mga kapare ko. Merong CPU na merong max clock speed na 3.25 GHz and GPU na Mali G720 MC7. And then ported na rin to ng latest RAM na LPDDR5X na merong 8GB and 12GB variant. And then ported na rin to ng UFS 4.0 na merong variant na 256 and also 512GB. And to be honest mga kapare ko, malakas talaga yung chipset na to dahil nakakuha lang tayo dito ng 1.6 to 1.7 and 2 benchmark score pagdating sa 2 benchmark test na ginawa natin dito. Almost nasa Snapdragon 8S Gen 3 level na to mga kaparagoy. Meaning nasa level ng Poco F6 mga kaparagoy, which is nice. At pagdating naman sa thermal throttling test na nagawa natin dito, almost pasado siya kasi ang passing score natin is 80% dahil nakakuha siya dito mga kaparagoy ng 73% of its performance bago siya nagkaroon ng thermal throttling. Which is para sa akin mga kaparagoy is acceptable na. Yun nga lang, hindi natin na-try ditong isa lang siya sa Wildlife Extreme Stress Test dahil nilalabas yung mismong application. I don't know, may bug ata ngayon ang Wildlife Extreme Stress Test, but pagdating sa gaming mga kaparagoy, hindi tayo binago,
ng isang to. Anyway, una kong tinasting dito na game is Genshin Impact agad. So syempre, dating gawin, minax out natin yung settings, highest graphical preset settings, and then 60 FPS. At pagdating sa naging gameplay natin dito, wala tayong naging problema, smooth at maganda ka pare ko. Nga pala, hindi natin magagamit dito yung FPS meter na ginagamit natin dahil hindi pa yun gumagana sa Android 15. Inaantay pa naman yung update ng developer for that. Yan din yung reason kung bakit hindi ko pa nagagawa yung extreme gaming test natin sa K80. Pero ganun pa man, meron pa rin tayo ditong FPS meter na makikita natin sa built-in FPS meter nila dito. So doon na lang tayo magbe-base. At yeah, pagdating dito sa gameplay natin sa Genshin Impact, wala tayong naging problema. At pagdating sa nakuha nating FPS dito mga kapare ko, yung base FPS meter niya, naglalaro ng 50 to 45 FPS yung pinaka-maintaining natin. Pero may mga pagkakataon pa rin na nag-maintain siya sa 60 FPS. Pero after nun, bumababa din agad siya sa 50 and also 45 FPS. So parang kagaya siya nung Poco X6 Pro na ganun lang din yung naging performance dito sa Genshin Impact, which is acceptable and smooth pa rin. Hindi naman tayo nakakuha ng frame drop dito na malala, kaya acceptable yung performance sa part na to. Tinesting ko rin to sa mga MOBA games at una nating nilaro dyan mga kapare ko is syempre Mobile Legends. And then syempre sinetup natin sa ultra settings and usually good news yan dahil naka ultra frame rate settings sa po tayo dito. At pagdating sa naging gameplay natin, walang kahirap-hirap, okay na okay naging performance niya, goods to goods sa Mobile Legends. At based do sa kanyang FPS meter, nasa 120 FPS mga kapare ko, all the way yung ating mismong FPS dito. Kung meron mong mga pagbaba, nasa 118 to 119 lang. Yun lang. Yung next naman na nalaro ko dito is Wild Rift. And then dito, syempre, max out settings ang ulit, 120 FPS setup, and then automatic na bababa sa medium resolution yung ating resolution part dahil yun yung pinaka-condition. At pagdating sa naging gameplay natin dito, walang ka-problema, all the way 120 FPS, average natin is 120 din based dun sa kanyang built-in FPS meter. At pagdating dito, same feedback lang din, smooth yung screen, maganda yung ating mismong gameplay at wala tayong naging problema dito sa Wild Rift. And syempre, hindi pwedeng mawala, tinesting ko rin to sa HOK, max FPS settings tayo dito and then naka ultra resolution. Then yung ating graphics quality is naka-set sa 4. Yan lang kasi yung graphics settings sa pwede nating i-activate yung max FPS. But anyway, pagdating dito mga kapare ko, okay na okay yung naging gameplay natin. Same lang din sa MLB and also sa Wild Rift, wala tayong naging problema. Smooth siya all the way at nakakuha rin tayo dito ng 120 FPS permanent, pero may mga pagkakataon na bumababa siya ng 90 kapag namatay tayo sa field. I don't know why. And syempre, hindi pwedeng mawala sa gaming task natin ang CODM. And then dito, naka ultra frame rate tayo and then naka medium graphics settings. At kapag dating sa naging gameplay natin, unahin natin yung MP mode, walang ka-problema, all the way 120 FPS, smooth yung animation and also napaka-responsive din ng screen. And usually napa-adjust ako sa sensitivity settings nito, tanging Red Magic phones and also iPhone 13 Pro Max na ginagamit ko yung madalas ako nag-a-adjust ang sensitivity sa CODM dahil nga hindi makasabay yung mata ko, medyo nahihilo ko. But anyway, sa gameplay natin dito, walang ka-problema. Pagdating naman sa VR mode, ganun din yung nakuha natin. Okay na okay, kaso nga lang 90 FPS lang tayo dito dahil yan yung pinaka-cap mismo ng game. And then yeah, wala tayong naging problema dito. All the way goods yung naging experience natin sa gameplay. Wala tayong nakuhang FPS drop, permanent 90 FPS all the way mga kapare ko. And then yung graphics, pwede pa naman natin i-adjust pero syempre kailangan natin mag-sacrifice ng FPS settings. So kung gusto nyong i-setup yun doon, wala namang problema. Pero para sa akin, para mas makita natin yung pinaka-FPS sa kanyang ibigay, sinetup natin sa pinakasagad. And then yeah, okay siya dito. Wala tayong problema pagdating sa VR and MP mode. At syempre, ito naman yung mga temperature na nakuha natin. Unang-una, pagdating sa Genshin Impact, almost 27 minutes tayo naglaro dito. Tinapos ko lang yung mga mission. Nakakuha tayo dito ng 37 to 39 degrees Celsius. By the way, yung room temperature ko nung nag-set ako ng mismong gameplay natin is nasa 30 degrees Celsius. Kaya consider na normal lang to mga kapare ko, which is normal lang naman talaga. Wag lang papalo ng 43 degrees Celsius. And then pagdating naman sa tatlong MOBA game na tinesting natin, ito yung mga nakuha nating temperature sa kanya. Naglalaro lang ng 35 to 37 degrees Celsius, which is walang kahirap-hirap at alam naman natin ang pasado pagdating sa thermal. At pagdating naman sa CODM, magkasabay ko pong nilaro yung MP mode and also itong VR mode. Yung pinakamatagal na gameplay natin is dito sa VR. At yung nakuha nating temperature dito is nasa 35 to 37 degrees Celsius, which is walang problema. Nga pala, gagawan ko to ng extreme gaming test, kaya antay-antay kayo dyan. Ipapublish ko lang din mga pare ko after ng video na to, kaya abangan ninyo sa mga susunod na araw para makita natin yung overall temperature neto and also performance niya kapag ginamit na natin or sinalang na natin sa extreme gaming test. Kaya kung excited kayo, comment nyo sa ibaba. But anyway, proceed tayo sa iba pang mga specification ng phone na to at simulan natin sa kanyang display. Pagdating dito, meron tayong 6.67 inch
Crystal Res 1.5K resolution Flow AMOLED display, which is naka 120Hz at merong HDR10 Plus support at saka naka Dolby Vision. And kung usapang display quality lang mga parakoy, talagang maganda. Sharp din yung ating mismong display dito dahil nga naka 1.5K resolution. Naka DCI P3 color gamut na nga rin pala to, kaya kung gagamitin natin siya sa gaming, mapapansin natin yung pagkapop ng color dun sa mga skill and also animation. At kung usapang movie watching or anime watching, wala tayong magiging problema dahil naka Widevine L1 support na po ito sa Netflix, and then naka HDR10 support na rin mga kaparekoy. Kaya talagang mai-enjoy natin yung panunood ng mga movies dito and also ng anime. At kung mahilig din kayo gumamit ng cellphone bago matulog, meron na rin po tong 1920Hz PWM dimming technology, which is makakahelp para malesan yung eye strain or kaya eye fatigue, lalo na kung gagamitin natin sa medyo madilim na kwarto. And same ng Poco F6 Pro, meron din tayo dito kaparekoy na AI image engine. Meron tayong super resolution settings, HDR enhancement, and MEMC. And take note, tanging YouTube at iilang social media platform pala mga kaparekoy yung pwede natin paggamitan nito. And yes, hindi pa po siya supported sa Netflix, which is sad. Hindi ko na masyadong i-explain pa yung pinaka overall feature ng mga to dahil na-explain ko na yan sa isa nating video. Ilalagay ko na lang po yung link niya sa description. And halos po lahat ng mga features sa to mga parekoy is helpful and also useful talaga sa display. Yun nga lang yung trade-offs nito, mabilis po siyang makalobat ng phone natin dahil mataas ang power consumption. Ngayon naman, next natin pag-usapan dito is yung kanyang software dahil naka HyperOS version na po ito mga kaparekoy. And under na po ito mga kaparekoy ng Android 15. At kung napanood niyo yung Redmi K8 review natin, alam niyo kung gaano ka-smooth yung software experience natin pagdating sa HyperOS version 2. And din dito, ganun pa rin naman yung experience ko. Feel smooth yung navigation natin dito mga kaparekoy, at para sa akin, ang gaan niya kung ako yung tatanungin. Parang ang gaan mag-navigate sa mismong interface niya dahil nga sa new animation na ginamit nila dito. Ang bilis mag-open ng application, ang bilis mag-switch sa mga application. Ganun yung feeling niya at wala akong problema kung ako yung tatanungin. At dahil nga naka Android 15 na to, meron na rin po tayo dito kaparekoy ng battery health feature. Same concept to ng battery health feature na nakikita natin sa mga iPhone, na kung saan makikita natin yung overall battery health ng phone natin and also yung kanyang cycle count. And to be honest, napaka-useful ng feature na to dahil kung mga iPhone user kayo, alam niyo yung ibig kong sabihin. And for those Android user na matagal lang gustong-gusto tong feature na to, congratulations, meron na po sa Android 15. Kaso nga lang, hindi pa rin nila na-eliminate dito mga kaparekoy yung kanilang mga bloatware. Nandito pa rin. Ayan, kitang-kita nyo naman. Pero ang maganda dyan, pwede natin yung i-uninstall. At para naman sa mga stealthed application, pwede naman natin silang i-force stop at saka i-hide. At kapag dating naman sa ads na lagi natin problema sa mga Xiaomi phone, usually almost na eliminate na yan ni Poco dito. Dahil inopen at ginamit ko lahat mga kaparekoy yung mga functions or mga system features na madalas ko nakikitaan ng ads. And usually, iisa lang yung nakitaan ko na meron pa, which is yung kanyang pagbabago ng theme or ng wallpaper, which is kapag nilong press natin yung screen and then punta tayo ng wallpaper, dito lang natin makikita yung ads nila, which is yung pinopromote nila na application. And then the rest wala na. Kung gagamitin man natin yung ating cleaning or yung ating storage cleaner, hindi na lumalabas yung mga ads dito, which is sa gustuhan ko, pero yun nga lang hindi pa fully remove. Kaya yeah, okay din naman kung ako yung tatanungin, at least hindi nakagahe dati na super annoying ng mga ads. Ngayon naman, isa pa sa magandang upgrade ng phone na to ngayon mga kaparekoy is yung kanyang battery. Dahil naka 6,000 mAh power of battery capacity na po ito at naka 90 watts fast charging support. At based sa stress test and also manual test na ginawa ko dito, ay nakakuha tayo ng magandang result. Nakakuha tayo ng 15 hours SOT pagdating sa PC Mark battery test, and take note, naka full brightness po tayo nang ginawa ko yan. And based naman sa user experience ko or manual testing na sinagawa ko, kaya natin itong gamitin ng isang araw nang hindi siya na-charge. Basta light moderate gaming lang yung gagawin natin and more on social media at saka watching videos lang. Pagdating naman sa charging speed nito, aabutin ng higit kumulang 1 hour kapare ko yung charging time natin from 0 to 100 yan, which is acceptable na kung ako yung tatanungin. Anyway, move na tayo sa part niyan at pag-usapan natin yung isa pa sa interesting na part ng phone na to, which is yung kanyang camera capability. Pagdating sa rear camera nito, meron tayong dual camera setup. Naka 50 megapixel Sony IMX882 camera sensor with OIS and EIS ito mga kaparekoy para sa kanyang main camera. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, unang-una ko agad napansin is yung detail and also sharpness kaparekoy ng photo. Kitang-kita nyo naman na napipreserve niya yung detail kahit na i-zoom in pa natin. As you can see, okay na okay siya. Napansin ko rin na medyo mas vivid or mas enhance yung color natin dito mga kaparekoy. May boosting siya pagdating sa color, lalo na sa mga green and also sa mga yellow color
colors. Basically sa mga brighten color, pansin na pansin ko yan mismo kapare ko sa mga photos. And usually para sa akin in a good way to. Nagustuhan ko siya kung ako yung tatanungin. Maganda rin yung kanyang HDR capability dito dahil napapanatilan niyo yung detail pagdating sa mga highlights and also sa mga shadow parts. Hindi nawawala, hindi nagbo-blown out, which is I like. At isa pa sa nagustuhan ko dito mga kapare ko is yung kanyang portrait mode dahil ang ganda ng kanyang subject to background separation or yung kanyang edge detection usually. Kitang-kita nyo dito na maganda yung cutout niya talaga at kapansin-pansin din na ang linis ang pagkakalagay niya kapare ko ng blur effect. Unlike sa Poco X6 Pro and F6 Pro before na hindi ganun ka-natural kapare ko tingnan yung mga photos sa kanya. But dito, wala na tayong problema sa part na yun, which is nagustuhan ko. Partnered na nga rin pala to ng ultra-wide camera na 8 megapixel at pagdating sa mga photo na nakuha natin, same lang din ang processing ng main camera natin. Maganda, vibrant and also saturated yung ating mga nakuhang photo. Hindi ko nakita nag-wash out yung color sa both cameras natin. Okay na okay all the way. Yung detail nandun, yung HDR capability ng camera, mas maganda yung sa main dahil nga sa camera sensor size na ginamit. But detail wise and also color wise, okay kapare ko yung nakuha nating performance sa both cameras. At pagdating naman sa video capability na kayang i-shoot ng phone na to, kaya na neto mag-shoot ng 4K at 30 FPS sa wakas. At as you can see, maganda yung kapare ko yung ating mesong video quality dyan dahil nga 4K resolution. Pero hindi pa rin nawawala kapare ko yung wobble effect sa 60 and also sa 30 FPS. So gamitan nyo na lang ng mga third-party application dyan. Maraming mga nagre-recommend sa comment section sa mga previous reviews natin. And also, pwede kayong gumamit ng gimbal. Pagdating naman sa selfie camera neto, naka 20 megapixel camera sensor tayo dito at ito yung mga nakuha nating photo. As you can see, same ng main camera natin. Okay din yung processing niya dito. Pero yun nga lang, meron talagang adjustment pagdating sa color ng balat natin. Natural na yan kay Poco and also Xiaomi phones. And by the way, take note nyo lang na wala po tayong beautification effect na ginamit dito. Naka-natural or no photo effect po yan mga kapare ko. Kaya kung ano yung makukuha natin dyan is a straight process kapare ko sa mismong camera natin. And yeah, pagdating naman sa video capability nito sa kanyang selfie camera, naka 1080p at 30 fps pa rin po tayo dito. Not 60, just 30 fps lang mga kapare ko. At kagaya ng sinabi ko sa inyo sa mga previous review natin, hindi na to acceptable lalo na para sa price point na to and also isang mid-range level phone to. Oo, okay yung kanyang quality, maganda yung kanyang stabilization, give it to it. Pero yeah, 1080p is 1080p pa rin. At kung kayo ay medyo enthusiast pagdating sa ganitong part, for sure maintindihan nyo kung bakit para sa akin hindi na to acceptable. Diba? Anyway, move na tayo sa part na yan at ngayon naman, usapang presyo tayo. At ipa-flash ko na lang dyan sa screen yung pinaka-official pricing niya pagdating sa sale and also SRP. Kung makikita ninyo dito, yung 8256GB ng regular version ng X7 Pro nasa 16,999 which is 17K. And then merong sale price na 15,999 ngayong earlier bird price sale nila. And also sa mga sale month, ganyan din yan for sure. Ngayon naman, pagdating sa Poco X7 Pro na Iron Man Edition, nasa 22,999 or 23K yung kanyang SRP. And then yung kanyang sale price is 19,999 or 20,000 pesos. At dahil nga walang included the charger sa ating Iron Man Edition, meron naman siyang free na 120 watts fast charging power break kapag bumili kayo ng Iron Man Edition. Hindi lang siya included sa box pero included na siya sa package. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga cons ko dito sa phone na to dahil nasabi ko na naman sa inyo kanina yung mga pros. Unang-una yung cons ko, wala pa rin po tayo ditong buy fast charging which is ito yung lagi nating nare-request kay Poco pero hanggang ngayon wala pa rin. Pangalawa, yung kanyang video resolution pagdating sa front-facing camera, 1080p at 30 fps pa din. Sa thermal okay naman, wala tayong naging problema so yan lang yung magiging cons ko sa part na to. Ngayon naman, ito yung conclusion ko sa ginawa kong review sa phone na to. Usually, kung meron na kayong Poco X6 Pro, hindi nyo na kinakailangan pang bumili ng Poco X7 Pro dahil napaka-konti lang ng pinagkaiba nilang dalawa. Don't worry, gagawan ko nga rin pala ito kapare ko ng comparison review para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mas magandang bilhin kapag hindi pa kayo nakakabili. And speaking of hindi pa nakakabili, kung kayo naman yung tao na hindi pa nakakabili at namimili sa Poco X6 Pro or Poco X7 Pro, go na kayo kapare ko sa Poco X7 Pro. At kung kayo naman yung mga tao na meron pang magagandang phones dyan, for example, Camon 30 Pro, hindi nyo pa kinakailangan mag-invest or mag-upgrade sa phone na to. Dahil napaka-konti lang or napaka-mediocre lang ng upgrade na mangyayari. So, mas maganda antayin nyo na lang yung Poco F7 or F7 series. Nakadepende yan sa inyong time and also sa inyong budget. And dyan lang po mga kapare ko yung full review natin about sa phone na to. At kung okay yung tatanungin ninyo, solid choice to ngayong 2025. Anyway, kita-kita tayo sa susunod na video. Yun lang guys. Peace out.